Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning, everyone. For those of you who may wish to stay for our SMG Word, a scripture message from God, and our humble attempt to explain the scriptures and our Bible encounter online with the Lord. And as I have been saying all this time, maiksi lang po ito, no? And this time talaga literally, maiksi lang ito dahil we need to prepare for the 10 o'clock Mass with Cardinal Advincula. So doon po sa mga visitors and pilgrims natin, just give me around 15 minutes and we will be finished. And then we can already have our own schedule. Okay pa po kayo? Are you still okay? Yan po. Doon po sa mga bisita natin, galing sa ibang mga lugar, you are very much welcome to stay. And to our online parishioners who are still with us, thank you. Thank you po. Maiksi lang ito dahil we go back to John chapter 6. Di tayo aalis dito. Kasi by next week, ito po ay matatapos na yung ating pagbaybay sa ika-6 na kabanata ni San Juan. And if you may notice, John chapter 6 is explored in our Sunday readings longer than Lent, longer than Advent, longer than Christmas. So imagine po ninyo yun, no? Isang chapter pero mas mahaba pa yung panahon na inilaan dito ng simbahan para sa pagninilay kaysa sa mga iba pong mga panahon or season in the church. Bakit? Kasi gusto ngang ipaliwanag sa atin at iparamdam sa atin ng simbahan na ang chapter na ito ay isa sa pinakamahalaga o pinakamahalaga na dapat nating maintindihan. So I can't have enough of it. I started this some weeks ago and we are not finished with it yet. And we go back and some sort of a recap of everything we know about the chapter. So okay lang po sa inyo. This is 71 verses. No, ganun kahaba yung chapter 6 of St. John. 71 verses. Then we would like to read first, and then I try to explain. The chapter begins with the feeding of 5,000. After this, Jesus went to the other side of the Sea of Galilee. If you have your Bible with you, by the way, you may wish to read it with me. After this, verse 1, Jesus went to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a multitude followed him, because they saw the signs which he did on those who were diseased. Jesus went up into the hills, and there sat down with his disciples. Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. Lifting up his eyes then, and seeing that a multitude was coming to him, Jesus said to Philip, How are we to buy bread so that these people may eat? This he said to test him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 denarii would not buy enough bread for each of them to get a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are they among so many? Jesus said, Make the people sit down. Now there was so much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000. Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated, so also the fish, as much as they wanted. And when they had eaten their fill, he told his disciples, Gather up the fragments left over, that nothing may be lost. So they gathered them up and filled 12 baskets with fragments from the 5 barley loaves left by those who had eaten. When the people saw the sign which he had done, they said, This is indeed the prophet who is to come into the world.
Perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the hills by himself. So that's the first part of the chapter, the feeding of the multitude. Diniscuss natin ito way back a few weeks ago, and the summary, of course, of the first part is that Jesus provides. God provides. Philip and Andrew, they doubted the Lord, but the Lord provided for the 5,000, not counting women and children. And also, we can find in this segment the generosity of the little boy. In connection with our gospel today, let the children come to me. Akala natin walang maibabahagi ang mga bata, pero sa totoo lang, nung pinakain ni Jesus ang 5,000 katao at higit pa, kaninong tinapay ang pinanggalingan nito? Isang bata. Little boy who gave his 5 loaves and 2 fish to Jesus. Ang aral sa atin ng unang bahagi, just give it to the Lord. The Lord will multiply it. No? Kung ano man ang meron tayo, kapiranggot mayan o kakaunti, surrender whatever it is that you have, allow the Lord and let the Lord multiply it for you. He will do that. So that's the first part of the chapter. Now, Jesus moves from the crowd because he felt that they would make him king. So we go to the second segment of the chapter. Jesus walks on the sea. That's beginning verse 16. When evening came, his disciples went down to the sea, got into a boat, and started across the sea to Capernaum. It was now dark, and Jesus had not yet come to them. The sea rose because a strong wind was blowing. When they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near to the boat. They were frightened, but he said to them, "It is I, do not be afraid." Then they were glad to take him into the boat, and immediately the boat was at the land to which they were going. Second part. So the second part of the chapter, from the miracle of the multiplication of loaves, now Jesus walks on the sea and he calms the storm. And Jesus tells his disciples, "Do not be afraid. It is I." Ano yung sinabi niya nung pinakain niya ang maraming mga tao? Have them seated and we will feed them. I will feed them. In the synoptic version of the feeding, inutusan ni Jesus yung mga alagad na, feed them yourselves. In the version of Matthew, the feeding of the multitude, feed them yourselves. In the version of John, I will feed them. And now Jesus tells his disciples, "Do not be afraid. You will not drown. The boat will not sink." Nako, dalawang bagay na yan, no? Dalawang bagay na, isang chapter lang, pero dalawang mahalagang bagay na ang tinuturo sa atin ni Jesus. Una, huwag kang matakot magutom. Kasi hindi ka magutomin ng Diyos. At huwag kang matakot na ikaw ay lulubog, iaahon ka ng Diyos. You will not drown in sorrow. You will not drown in sadness. You will not drown in death. God will lift you up. He will save you from drowning. He will calm the storm. Mga kapatid, no? Maganda yung John chapter 6 kasi Jesus is able to perform the miracle of the bread and now the miracle of conquering the sea. Yung isa, connected with bread, yung isa, connected with nature. Yan, na pinapakita sa atin, again, if you may recall, anong gustong ipahayag ng Gospel of John tungkol kay Jesus? The divinity of Jesus. These miracles are not just miracles to show off, but these are miracles as signs of the glory of Jesus, His divine identity. And remember, in John chapter 2, ano ang ginawang himala ni Jesus sa John chapter 2?
kanyang pinalitan ng tubig, ginawa niyang alak. So dalawang ingredient ng misa, kumpleto na sa John chapter 2 at John chapter 6. Ano yung pagbabago sa misa? Na ang alak nagiging dugo ni Jesus. John chapter 2, ang tubig naging alak. John chapter 6, ang tinapay ay naging katawan ni Jesus. And that would be the third segment of the chapter of John chapter 6. Beginning verse 22, Jesus begins his discourse now on the bread from heaven. Nasaan na sila ngayon? Nasa Capernaum na. At sinimulan na ni Jesus na ipahayag sa kanila kung ano yung kanyang mission talaga sa kanyang pagparito sa lupa. On the next day, the people who remained on the other side of the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone. A little detail, matindi rin ang mga tao, no? Alam nila kung ilang bangka ang nasa pampang. Nakita nila, oh, bakit isang bangka lang ang umalis? Ba't yung isa naiwan? Asan si Jesus? Iyan. Kasi hindi nila nakita na sumakay sa bangka eh. So, nagmarites na sila. Hanapin natin. Saan si Jesus? Yan. Nasaan si Jesus? Meron po kaming kasamang pari, si Father Jess Madrid, no? Si Jesus. Magmimisa siya dito kasi ngayon po ay siya na ang akin pong tinitrain na humalili sa akin sa evangelization work. So we are now partnering in the evangelization. So si Father Jess, ang lagi naming tukso sa kanya, nasaan si Jesus? Si Father Jess. No? At ito yung tanong ng mga tao, nasaan si Jesus? Hindi nila makita. So they decided to search for Jesus. However, boats from Tiberias came near the place where they ate the bread after the Lord had given thanks. So when the people saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boats and went to Capernaum seeking Jesus. So hindi sila tumigil na hindi nila nahahanap. Kaya tumawid sila sa Capernaum. Sinundan nila si Jesus. Ayan hinahanap nila si Jesus at sinundan nila, natagpuan nila. When they found him, verse 25, when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Jesus answered them, Truly, truly, I say to you, you seek me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man will give to you, for on him has God the Father set a seal. Then they said to him, What must we do to be doing the works of God? Jesus answered them, This is the work of God, that you believe in him whom he has sent. So they said to him, Then what sign do you do that we may see and believe you? What work do you perform? Our fathers ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world. They said to him, Lord, give us this bread always. That's another segment in John chapter 6. At ano na yung usapan nila? Hinahanap nila si Jesus. At nung matagpuan nila si Jesus, ang sabi ni Jesus sa kanila, ba't nyo ko hinahanap? Hinahanap nyo lang ba ako dahil kayo ay nabusog? Dapat hanapin nyo rin ang tinapay na tunay na nagbibigay sa iyo ng buhay. I am that bread. Your ancestors ate manna in the desert,
But I give you another bread, the bread that comes down from heaven, the bread that gives life to the world. And then the people said, Lord, give us this bread always. Ano yung iniisip ng mga Hudyo na humihingi ng tinapay? Lord, give us this bread always. They are still stuck in the physical bread. That's why they were looking for Jesus. It was because they were fed. Napakain sila. Di ba ganyan madalas, no, sa buhay natin? Bakit natin kaibigan ng isang tao? Kasi may napapala tayo. Bakit tayo lumalapit sa mga politiko? Kasi binibigyan tayo ng ayuda. Bakit tayo may utang na loob sa mga tao? Kasi nagbibigay sila sa atin ng ganansya. Many times, we are friends to one another because we gain from each other. Kaya nakakalungkot, di ba? Pag wala ka ng pera, wala ka na rin kaibigan. Kapag wala ka ng kapangyarihan, nakalimutan ka na rin ng mga sumasamba sa iyo. At sa aming mga pari, no, isang malaking temptation ito madalas. Akala namin kami talaga ang sinusundan ng mga tao, no? Pero sa totoo, hindi ka, Father, no? Si Jesus ang hinahanap nila. Pero minsan kami, umiisip namin na, uy, galing-galing ko, sikat-sikat ako, ang dami kong fans. Ayan, kaya tuloy minsan, no, na pumapasok sa isip niya, akala niya, artista siya, no? Akala mo nung pagkapogi-pogi niya. Minsan kami mga pare, gano'n ang aming temptation, no? Akala namin kami yon. At minsan, yumayabang na parang minsan kami mga pare, hindi ko na kayo gagamitin bilang halimbawa, kami na lang, kasi total para ako naman yon at kami naman. So minsan para kami mga pare nagpapabebe, no? Kasi parang si Father, lahat kay Father, o lalapit kay Father, yan. Hanapin si Father. O Father, ba't di ka namin makita? Yan. Parang laging si Father. Pumunta ho kayo sa sa retirement house ng mga pare. Makikita niyo doon yung mga pare na retired na, at doon mo makikita yung katotohanan na wala nang parishioner na dadalaw sa iyo. Wala nang makakaalala sa iyo. At kaming mga pare, pagdating ng panahon, ay ayun, nandun kami sa sulok. Pag may demensya pa kami, patay na kami. Wala na kaming naalala. At darating ang panahon na yan, hindi ka naman talaga ang hinahanap. Yun yung itong segment na ito, sinasabi ni Jesus sa mga tao, ba't nyo ko hinahanap? Dahil lang ba manapakain kayo? Nabusog kayo? Yun lang ba yun? At tayo mga tao din, yun ang madalas hinahanap. Magkaroon ng pera, magkaroon ng kasaganaan, thinking that if we are rich and moneyed, then we will be fine. We will be satisfied. But the truth is, no. So, the next segment is verse 35. Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger, and he who believes in me shall never thirst. But I said to you that you have seen me and yet do not believe. All that the Father gives me will come to me, and him who comes to me I will not cast out. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up at the last day. And then the Jews murmured at him because he said, I am the bread which came down from heaven. They said, is not this Jesus, the Son of God, whose father and mother we know? How does he now say, I have come down from heaven? Jesus answered them, do not murmur among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, and they shall all be taught by God.
Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Not that anyone has seen the Father except him who is from God. He has seen the Father. Truly, truly, I say to you, he who believes has eternal life. That's another segment. Invitation of Jesus to the people to have faith in Him. That I am sent by the Father. That I am the bread that came down from heaven. So ngayon, pinapaliwanag na ni Jesus sa mga Hudyo, sa mga tao na, pinakain ko kayo, pero meron akong ibibigay sa inyo na iba pang tinapay. Ang tinapay ng buhay, ako. Ang tinapay na nagmula sa langit, ako yun. Sabi ng mga Hudyo, teka muna. Paanong galing ka sa langit? Alam namin kung kanino ka galing. Kilala namin nanay, tatay mo. Galing ka Nazareth. Tapos sabihin mo dyan, you are the bread that came down from heaven. Anong kalokohan yan? The Jews were murmuring. But Jesus was inviting them to have faith in Him. He was revealing to them that I come from the Father. I come from heaven. Yes, I was born by my Mama Mary. I was raised up by my foster father Joseph. Yes, I grew up in Nazareth. But I come from the Father. Remember, in my explanation of the Gospel of John, what is the prologue of the Gospel of John? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. The divine provenance, ang tawag po ng mga scholars po doon. The divine provenance of Jesus. Kanino siya nanggaling? Hindi sa lupa. Galing siya sa langit. At yun ang hindi mapaniwalaan ng mga Hudyo. They could not believe Jesus, that He is Son of God, that He comes from heaven, that He is not from this world. So nakita nyo na po yung daloy ng kwento. Pinakain, naglakad sa tubig, hinanap, natagpuan, humingi ng tinapay, pero sabi ni Jesus, ibang tinapay ang ibibigay ko sa inyo. Iyon, hindi na nagustuhan ng mga Hudyo. Bakit ko po inaisa-isa ito? Kasi hinimay-himay po natin ito ng 5 linggo. No? In every Sunday reading, medyo maiksi lang yung... Pero mas maganda pong tingnan nyo yung buong kwento ng John chapter 6. Tama po? Malinaw po? Magandang makita mo yung buong kwento para kahit hinimay-himay, kahit po portion lang ang binabasa, maintindihan mo yung buong konteksto. So, itong segment na ito in John chapter 6, beginning 35 hanggang 47, ito yung pinapaliwanag na ni Jesus yung galing ako sa langit. Pero ayos siyang tanggapin ng mga Hudyo. Another segment begins with verse 48 hanggang 58. The invitation now of Jesus to the Eucharist. From 35 to 47, the invitation to have faith in Him as the bread of life. But in the next segment of the chapter, Jesus now invites them and initiates them to the Eucharist. That's verse 48 to 58. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. This is the bread which comes down from heaven, that a man may eat of it and not die. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread which I shall give for the life of the world is my flesh. The Jews then disputed among themselves. Ito yung gospel natin bukas, ngayong linggo, beginning verse 52. The Jews then disputed among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat?
So Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who eats me, he who eats me will live because of me. This is the bread which came down from heaven, not such as the fathers ate and died. He who eats this bread will live forever." This he said as he taught at Capernaum. So yung unang segment, yung 35 to 47, generic pa yon. I am the living bread. I came down from heaven. I am presenting myself to you. I come from heaven. Mas lalo pa, nung nagalit na yung mga Hudyo, mas lalo pang ininis ni Jesus sila. Mas lalo pa niyang, sige, ayaw niyo maniwala, ito pa. Wait, there's more. So, ang verse 48 hanggang 58, talagang tinodo na ni Jesus. Kainin niyo ako. Inumin niyo ang dugo ko. And I was telling you before, in the word that is used in Greek is trogo or trogon. Whoever eats me will live. Anong word na ginamit in Greek? Trogo. Trogon. Anong ibig sabihin literally ng trogo? Ang trogo ay the Greek word for eating by an animal. Not by a person. Trogo is chewing or gnawing. Ito yung pagkain ng kambing, pagkain ng baka, ng kalabaw. Ganito sila kumain, di ba? Paano kumain ng kalabaw? Sige nga, tingnan nyo ang katabi nyo. Pakita nyo nga kung paano kumain ang kambing o ang baka o ang kalabaw. Paano kumain ng kambing? Di ba? Yan, talagang hinihimay-himay niya. Ang tawag doon ay trogo. Trogo is to... Ako ho, ito yung kasalanan ko lagi. Kasi ako po, pag kumakain po ako, military meal po ako lagi. Bigyan mo ko ng pagkain, 5 minutes, tapos na ako, or 3 minutes. Mga 3 minutes, tapos na. No? Kasi minsan parang, hindi mo na, ano talaga, no? Sige lang, kain lang kain, tapos. Yan. Kasi, hindi ko naman po, dahil sa ayaw kong anuhin yung pagkain. Kung hindi, kinakain ko agad-agad yung main course kasi para makapunta na ako sa dessert. Ako minambadali yung main course kasi para, ako, kung tutuusin hanggang dessert lang po ako, pwede na ako no? Yan. So, yun ang sinasabi ni Jesus sa kanila, trogo, eat me, and whoever eats me will live forever. And my flesh is true food. Naloko na. Talagang hindi na kinaya ng mga Hudyo. Ano ba to? This is a very hard teaching. Paano na yan. Jesus, as I've told you, I think before, John has no narrative of the Eucharist. Like Matthew, Mark, and Luke. Wala siyang Last Supper narrative. Kagaya ni Matthew, Mark, and Luke na kinuha niya ang tinapay, binasbasan, hinati. Hindi, wala siyang ganon. Ang version ni John ng Last Supper ay ito. Particularly this segment between 48 and 58. Na sinasabi ni Jesus, ang aking katawan ay tunay na pagkain. At ang sino mang kumain ng aking katawan ay magkakaroon ng buhay. Hindi po ito matanggap ng other Christian denominations kasi tingin nila, symbolic lang naman ito It's just, parang
sinabi ni Jesus, I am the gate. Hindi naman literal yun. O sinabi ni Jesus, I am the vine. Hindi naman literal yun. In one sense, it's true. Metaphorically speaking, Jesus could be saying something about that. Pero kung titinan mo at hihimayin mo yung segment na ito, 48 to 58 ng John chapter 6, makikita mo na hindi siya symbolic. Hindi siya nagsasabi ni Jesus like, I am the vine, I am the gate or the door. No. What he's saying is, this is my flesh. And this bread is me. It's my flesh. This bread is not symbolic of my body. This is my body. Nakita niyo po ang pagkakaiba ng Katoliko sa ibang denomination. Sa ibang mga Christian denomination, meron din po silang, mga Last Supper, meron silang mga pero they don't consider it really as Jesus. They consider it as something like Jesus, or symbol of Jesus, representing Jesus. But for us Catholics, based on, ito na po, I would like to be very clear with this. If you want to defend your faith in the Eucharist, you have to understand John chapter 6, verse 48 to 58. Kasi ito po yung puso ng real presence. Bakit tayo naniniwala at pinangahawakan na si Jesus ang tinapay na ating tinatanggap sa komunyon, na si Jesus ang pinupuntahan natin sa Eucharistic Adoration Chapel na malapit nang matapos, no? I would like to show you the Adoration Chapel in time. So si Jesus itong tinatanggap natin. Itong ang dalawang sakristan na itong si Teo, yung binabagit ko si Teo. Aba, pag nagkukumun ngayon, nakaluhod. Hindi ko, ba't ka nakaluhod dyan? Sabi niya, kasi I want to receive the Lord, Father, no? Parang he wants to receive the Lord kneeling down. Pwede po yan. Why not? If you want to do that, why not? If in your heart, you feel that you want to show your respect and adoration for Jesus that you receive, I would go for it anytime. If you want to kneel down, go receive it, kneel down. If you want to receive it by tongue, go receive it by tongue. I have no problem with it. Minsan lang kaming mga pare, parang minsan hindi rin namin naiintindihan ng mga sarili namin. Yung parishioner mo gustong-gustong tanggapin si Jesus. Pero sabi mo, may mga pari po kasi na, ito naman, hindi naman natin nilalait o sinisiraan ng mga pari. Pagpasensyahan nyo na lang kami. So minsan si Father, mainit ang ulo. Pag nilabas mo yung dila mo, hindi, labas mo kamay mo. Labas mo kamay mo. Father, pwede namang i-receive both Tsaka wala namang pandemic na, so you may want to go. If they want to receive by tongue, then give it. Minsan may mga pare, sarado mo yung dila mo, kamay mo. Oh, Father naman, si Jesus ang tinatanggap niya, tapos aawayin mo, papagalitan mo. Kaya may mga pare din na nakaluhod yung communicant. Tumayo ka! Oh, Father naman. Si Jesus ang tinatanggap niya Huwag niyo po akong huwag niyo pong, hindi ko po sinisiraan ng mga kapwa pari ko. Pero minsan, kung nasa puso niya, na gusto niyang tanggapin ang katawan ni Jesus, give it. At madalas nga po, yun, pinag-aawayan din namin mga pare, yung bakit nangungumunyan yan? Nahiwalay yan Again, we're not violating any church law, pero si Jesus nga, binigay ang sarili niya sa lahat ba't may pagkakait sa kanya yan? Naiintindihan niyo po? Kung gusto ninyong makita ang kahalagahan ng Eucharistia, just reflect on this. John chapter 6, 48 to 58. And makikita nyo na seryoso si Jesus na ito yung aking katawan ay tunay na pagkain at ang katawang ito ay ang tinapay ng buhay. It's not just a symbol of my body, it is my body. It is my flesh. And how do you eat it? Eat it like the way an animal would eat it. Trogo. Trogo meaning masticate it, relish it. Nakakita na kayo ng kambing na kumakain? Di ba ang kambing pag kumain na yan? Siguro, meron ba sa inyong pag kumain ay 1 oras? Ako naiinis ako pag mga dyan, pag makasama mo sa
Tapos ka na't lahat, nakapag-dessert ka na. Hindi pa nga siya tapos sa ano niya. Kasi pag kumain siya, iniisa-isa niya. Halimbawa, pork and beans. Iniisa-isa yung beans. Pero nakakatuwa po sila. Slow food. Sabi po ng Biblia, the way to receive the Eucharist is slow food. Katulad ng pagkain ng baka, ng kalabaw. Dahan-dahan. Para mas lalo mong manamnam at para mong mas makita at maramdaman ng linamnam ng katawan ng Diyos, ng katawan ni Kristo. Amen? Huwag niyo po akong tularan. Pag kumain ako, bilis. Pero mas maganda yung pagkain ng tinapay ng buhay ay sabi ko, 15 minutes lang, naka 40 minutes na. Ayan, so tatapusin po natin. So, again, if you want to know the real essence of the Eucharist, ano ulit ang chapter na kailangan nyong basahin? At verse, John chapter 6, verse 48 to 58. At next Sunday, ito yung babasahin natin. Many of his disciples, when they heard it said, "This is a hard saying, who can listen to it?" But Jesus, knowing in himself that his disciples murmured at it, he said to them, "Do you take offense at this? Then what if you were to see the Son of Man ascending where he was before? It is the Spirit that gives life. The flesh is of no avail. The words that I have spoken to you are spirit and life. But there are some of you who do not believe." For Jesus knew from the first who those were for those who did not believe, and who it was that would betray him. And he said, "This is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." After this, verse 66, many of his disciples drew back and no longer walked with him. Jesus said to the 12, "Will you also go away?" Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed. And we have come to know that you are the Holy One of God." And beautiful. The 6th chapter of John ended tragically kasi marami nang hindi na sumunod kay Jesus, tumalikod na sila. But when Peter and the rest were asked, "How about you, Peter? Will you also go away?" Simon Peter said, "Lord, to whom shall we go? You have the words of everlasting life. We believe, and we have come to know that you are the Son, the Holy One of God." And that's the Eucharist. We come to the Lord because He is the Holy One of God. To whom shall we go? Lord, to whom shall we go? To you alone. Sana po magsimba tayo lagi kasi maganda yung sinabi ni Peter sa dulo ng John chapter 6, "Lord, to whom shall we go?" Saan kami pupunta? Sana mga magulang, isama nyo lagi mga anak ninyo at sabihin nyo, "Mga anak, to whom shall we go?" Kanino ba tayo pupunta? Pupunta ba tayo sa mall? Pupunta ba tayo sa beach? Pupunta ba tayo sa abroad? Saan tayo pupunta? Sana mga magulang, ang ituro natin sa mga bata lagi ay, pupunta tayo sa simbahan. Pupunta tayo kay Lord. Magdadasal tayo. Pagkatapos nating magsimba, sige, magmalling na tayo. Pagkatapos nating magsimba, sige, mamasyal na tayo. Pagkatapos nating magsimba, sige, kumain tayo sa restaurant. Pagkatapos nating magsimba, sige, doon tayo mag-away. At least nagsimba muna, no? Bago Ayan, so to whom shall we go? We go to the Lord. He has the words of eternal life, and He is the bread that gives us life. So
So yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po ay ito pong hindi ko tinigilan ng John chapter 6 kasi talagang napaka-importante nito at sana maintindihan natin kung bakit 5 linggo mahigit na pinagnilayan sa simbahan ang ika-6 na kabanata ni San Juan para ipakita sa atin ang kahalagahan ng Eucharistia na ating tinatanggap sa banal na misa. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless you all.